Hello people and hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Sa mga Marcos loyalists and supporters, mga best, pakinggan nyo itong sinabi ni Congressman Ko. Nako, talagang binanatan niya, no, si Sara Duterte dito. Lahat talagang sinabi niya. Kaya siguro masasabi natin, sapul na sapul si Sara dito mga best, ha? Pakinggan nyo ito para malaman nyo. See you again on my next upload video. Bye 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 and babush. God bless Philippines. Ayan guys, ha. Today yan, ha, September 10, 2024. Eto na. Magandang araw po sa ating lahat. Nakita po natin kahapon ang part 1 ng video message ni Vice President Sara Duterte kung saan nililihis na naman niya ang mga issue. Talaga pong tatak Duterte na yata ang pambubudol. Mula sa peking war on drugs, peking good governance, peking pagkontra sa korupsyon, at ngayon, peking sagot sa mga issue. Una, simpleng tao lang daw siya, pero mahigit 400 bodyguards. Siya lang po ang kaisa-isang Vice President sa kasaysayan ng Pilipinas na may ganon kadaming security. May sarili pang Vice Presidential Security Group. Never happened in the history of the Philippines. Nag-iisa nga siyang humarap sa pagdinig ng Committee on Appropriations, pero sangkaterba naman ang bodyguard sa labas ng conference room. Humiling pa ng pagkain para sa 100 gwardiya na dala-dala niya at hindi naman kinain. Hindi po ba't pang-iinsulto at pag-aaksaya ito ng resources ng gobyerno? Pangalawa, sinasabi niya hindi lang daw sanay ang ilang miyembro ng Kongreso na hindi makuha ang sagot na gusto nila. Karapatan at trabaho ng Kongreso ang pagbubusisi ng budget. Ang hindi niya pagsagot sa maayos na tanong at lalo pa ang hindi niya pagdalo sa hearing ngayon ay nagpapakita na kawalang respeto at paggalang sa mga kinatawan ng taong bayan. Hindi lang po kongresista ang winalanghiyan niya dito, kung hindi ang buong sambayanang Pilipinas. Tinatakpan niya ang hindi pagsagot sa tanong sa pamamagitan ng pag-iinsulto sa mga kongresista na ginawa lang naman ng kanilang mga trabaho. Gusto nila ang interbank courtesy, pero siya mismo walang kortesiya sa Kongreso. Pangatlo, malinaw na pambubudol o panlilinlang sa mga Pilipino ang pagsasabi niyang kinikilala niya ang kapangyarihan ng Kongreso sa budget. Malinaw naman sa tao live sa TV at internet kung ano ang kanyang asal. Wala siyang sinagot ni isa man lang na tanong ng mga kongresista. Abogado pa naman siya, pero mukhang absent siya nung tinuro ang prinsipyo ng separation of powers at Kongreso bilang co-equal, kapantay ng sangay ng gobyerno ng ehekutibo. Batay sa ating representative democracy, ang mga kongresista ay binoto bilang kinatawan ng taong bayan. Kaya kapag ang isang kongresista ay nagtatanong sa paggamit ng budget, siya ay nagtatanong hindi lang bilang individual, kundi bilang kinatawan ng Pilipinong bumoto sa kanya. Demokrasya at hindi po tayo monarkiya. Wala tayong hari at reyna. Sunset na po ang dating administrasyon. Kaya wala pong karapatan ang ating mga halal na opisyal na umastang parang masasakupan niya lang ang mga kinatawang ng taong bayan. Pang-apat, paulit-ulit niyang sinasabi, I will defer to the wisdom of Congress. Pero hindi naman po ito totoo. Kasi kung totoo ito,
sasagutin niya mga tanong ng mga mambabatas, lalo na sa issue ng confidential funds. Naalala ko last year, kinausap namin si BP Sara at ang kanyang mga trusted aides tungkol sa 2024 budget. Sinabi niya noong, ituloy nyo yan, meaning yung confidential funds, dahil kaya niya daw ito i-justify. Mabuti na lang at hindi namin itinuloy. Kung hindi, magsisisi kami dahil ang pondo ng taong bayan ang pinag-uusapan dito, at tandaan, COA at hindi Kongreso ang nagsasabing mali ang paggamit ng 73 million sa 125 million confidential funds na ginamit lang sa loob ng 11 days. Talo pa po dito ang pondo ng Napoles Fund na gamit ng 60 days. Ito po, 11 days lang. And ngayon, bibigyan pa ba natin siya ng 2 billion na pang gagastos daw sa mahihirap? Ibigay po natin to sa tamang ahensya. Huwag po nating ayahan na waldasin na naman ang kahit pisong sintimo na dapat nating bantayan. Politika daw ang dahilan ng umano'y panggigipit sa kanya ng Kongreso. Nanunood kaya siya ng budget hearings? Nakikita niya kaya kung gaano kahaba at katagal ang pandinig at mga questions and answers na kinakaharap ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan para i-justify ang kanilang budget? Why should the OBP be any different? Especially napakagaling magwaldas, maglakwatsa at mangurakot. Malinaw, diversionary tactic ang video message ni BP Sara. Tulad ng tatay niya, gusto niyang ilihis ang usapin sa tunay ng isyong kinakaharap niya. Ayaw niya kasing magpaliwanag. 125 million confidential funds spent in 11 days at nagsabi mismo ang COA na mali ang paggastos nito. Kung bakit kulelat ang mga batang Pilipino sa math and science sa ilalim ng panunungkulan niya bilang DepEd Secretary. Kung bakit sirang gatas, may insekto at inaamag na Nutriban ang pinamimigay sa mga mag-aaral. Kung bakit malala ang korupsyon sa DepEd at palpak ang kanyang panunungkulan dahil tamad at hindi siya pumapasok kahit minsan sa Department of Education. At higit sa lahat, kung bakit sa gitna ng lahat na kapalpakan at katiwalian, ito ay dapat siyang pagkatiwalaan pa ng 225. Briefing suspended. At ito pa mga kababayan, idugtong natin ano. 'Di ba napanood nyo yung interview ni Sara Duterte? Nako, talagang pinagbibintangan niya si Speaker Martin at saka si Congressman Ko. Anong sabi? Ayan basahin natin muna dito sa sinabi guys ng News 5. Binabulaan ni House Committee on Appropriation Chairman Representative Isaldico ang sinabi ni Vice President Sara Duterte na siya at Speaker Martin Romualdez ay may control umano sa national budget. What the heck? Grabe, ang tindi. Di ba sila lang nag-a-approve niyan mga kababayan? Isiniwalat ni BP Duterte sa isang panayam na 2 tao lamang umano ang nasusunod sa budget ng bayan. Tinukoy ng Vice Presidente sina Congressman Saldico at Congressman Speaker Martin. Biro mo yun guys? I don't think so. Na kontrolado nila. Hindi magagawa ni Speaker Martin yun guys ha. Bakit? Yung sinasabi niya ng 17 million ha? Or yung 5 million, bakit nasa bank account ba ni Congressman Ko at ni Speaker Martin? Kakatawa ito talaga si Sara Duterte, gumagawa lang ng istoryahe. BO lang ang naniniwala dyan mga kababayan. Alam nyo, itong si Madam Sara, nagsasalita ito kasi sumisingaw ang mga anomalya ng kanyang pamumuno nung nasa DepEd at BP din. No? Alam po natin yan eh. Sumisingaw
Mismo ang mga congressman sa deliberation ng 2025 budget niya, nakikita natin at in-upload din naman natin yan mga kababayan para mayroon kayong info na ganun ang nangyayari sa pamamalakad niya nung siya ay naging DepEd Secretary pa. O nakita nyo, 'di ba? O lalo yung isiniwalat ni Congressman Attorney Luis Tro, matindi 'yon, guys, Ang mismo kuwa ang nagsabi noon. Kahapon yan, sa deliberation ng pangalawang pagdinig sa hearing ng OBP. Ang masaklap, hindi nga sila talaga sumipot. Nakaka-insulto yun ayaw niyang sumipot kasi ayaw niyang magisa. Alam niya kasi. Alam niya na talagang gigisahin siya tungkol dyan sa mga issue niya. So ngayon, gumagawa na lang siya ng istoryahe na ang palabas niya para maniwala ang taong bayan sa kanya. Anong tingin mo sa mga taong bayan? One-sided? Hindi. Matalino ang mga Pilipino, sa totoo lang. Ewan ko lang sa'yo kung bakit ganyan ka. Matalino, alam nila. Pinapakinggan ng mamayang Pilipino yung both side. At alam din ng mamayang Pilipino kung sino talaga ang nagsasabi ng totoo. Ay yung mga deliberation ng congressman, sa tingin nyo kaya, yung mga sinasabi nila kahapon, gawa-gawa lang yun? I don't think so. Kaharap ang DBM, kaharap ang COA, paano masasabi gawa-gawa yun? Kasi lumalabas talaga ang kapalpakan nung kanyang pamumuno, mga kababayan. Kaya yan, lumalabas sa social media kung anong pinagsasabi niya, pinagbibintangan na si Congressman Ko at saka si Speaker Martin. Hawak nila ang budget ng national budget? What? I don't think so, guys. Sila lang nag-approve. Hindi mangyari yun. Dahil ayaw din ni Speaker Martin na mapupuna siya ng taong bayan. Alam po na natin. Sabi nga ni Congressman Saldigo, mga Duterte na budol-budol, sabi niya ganun. Yan na sabi niya, ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng dalawang tao. Hawak siya ni Congressman Saldico at ni Congressman Martin Romualdez. Yan ang katotohanan. Ay wow. Huwag mo nang bilugin ng taong bayan. Alam nila ang buong katotohanan, madam. Hindi mo na kami mabibilog. Ang maniniwala lang sa'yo, yung mga followers mo. Sa asal mo, sa pag-uugali mo, doon pa lang lagpak ka na. Tapos may plano ka pang tatakbo sa pagkapangulo. Hindi ganyan ang asal ng isang mataas na leader. Utak mo, talo mo pa yung batang maliit, 2 years old. Childish childish brat ka yan Ito naman, mga kababayan, ang sagot ni Congressman Go. Alam nyo, kung talagang totoo yung sinabi ni Sara Duterte, patunayan niya. 'Di ba? Patunayan niya. Patunayan niya talaga. Dahil kung hindi niya mapatunayan, baka mamaya resbakin siya at sampahan siya ng kaso. Kasi bibintang-bintang ka without naman na walang sapat na ebidensya. Sus, ang daming congressman dyan. Ilang congressman? 300 plus yata yan. Do you think magagawa ni Congressman Ko yan na kontrolin? Hindi ako naniniwala. BO lang ang naniniwala dyan sa sinasabi ni Sara Duterte. Sabi ni Congressman Ko, hindi po totoo yan. Kung nagagawa niya po yan sa Davao sa confidential fund na lustayin in 11 days and 2.9 billion, isang issue niya yan. Lumalabas talaga ang yung mga anomaly na ginagawa niya sa kanyang pamumuno. 2.9 billion, biro mo yan. Sa panahon ng papa niya yan, guys, tanging bukod lang siya sa mga mayor sa buong Pilipinas. Siya ang pinakamalaki. Kaya, sabi niya dito, kayang-kaya niya rin yan gawin kapag siya ang nakaupo. Natural. Kaya, wag natin ibutok sa totoo lang. Hindi siya fit bilang Pangulo ng Pilipinas. Naku, talaga naman. Ang kanyang mga pananakot sa aming mga kongresista, hindi na po ito dapat palagpasin. Sus, wag kang alam mo, sabi nga like father like daughter, ay nako, hindi pwede yan. Hindi mo hawak ang buhay ng mga bawat Pilipino. So yun, guys, biro nyo yun. Nako, itong mga issue laban kay Sara Duterte, tingnan nyo yung sinabi ni Congressman Bungalon, guys. Another issue na naman laban sa kanya. Nako, ewan ko na lang. Alam nyo, sabi ko, 'di ba? May nagtanong kung posibleng ma-impeach.
pwede. Kung ito yung ground, na mga anomaly na ginawa niya sa kapalpakan ng pamumuno niya, na hindi ginastos ng tama, lalo yung mga disallowance na yan, na issue na yan, ako, guys, yan ang magiging basihan para ma-impeach siya. Actually, mayroong nag-file ng impeachment laban sa kanya. Ilalabas ko nga yan. But anyway, guys, ano po ang kapalagayan nyo? Ako? Well, bahala na ang bahala na ang batas ang humusga sa mga taong gumagawa ng hindi maganda sa mamamayang sa kabanang bayan. Okay? So, dahil dito, guys, see you again on my next upload video. Bye, bye, bye. And baboos. God bless Philippines.